Network Entertainment. Sabi ni Skumadi, kami, idea namin to, so we will sue. Sabi ni RA, sige, go ahead. What happened? RA won. So RA became Royal Alloy Global. Okay. With the designs na same na kay Skumadi. Tapos they developed different lines. May 125 sila ni air-cooled, may 300. Tapos yung Tigara, which is yung mas sexing version. Mukhang plancha yun. Oo, tsaka laki ng tuka nun. Literal duckbill. Yun. So they had those. Welcome to the first episode of Tunay na Rider in 2025. And there is, I guess, this is an apt way to start the year. Yeah. Because it is King's Royal New Bike. New year, new bike. Guys, welcome to the show. It's me, your boy, King Senko. Together with me is Mr. Iba Bernardo, si Mr. Tunay na Rider, and the beautiful Miss Steph Cinco. Hello guys, Happy New Year! At baka nagtataka kayo, may dalawa pa kaming guests dito. Part ako ng guests, if you're curious about that. We have here Mr. Jeremy Bailey. And wow, very formal. We have here Mr. Ivan. Kapilid mo, Sir Ivan? Leopando. Yun, Ivan Leopando. Okay, guys, unusual bunch kami. Baka may mga questions kayo para sa amin. Kasi, bakit kayo unusual? Oo nga. Sir Jeremy, masasagot mo ba yan? Bakit nga ba tayo unusual? First off, ito na. You got a new bike. You got a new scooter. Right? And matagal ka naghahanap ng scooter. Yeah. Why were you looking for a scooter? Ano yung dahilan? Alam nyo guys, moving from Tagaytay to New Manila, binahaya ko ni Iba sa kondo niya Inupahan ko yung kondo niya Na-realize ko, sobrang waste of time magkotse. Magbabangko ka, walang parking. Mag-grocery ka pa, ikot-ikot ka dun sa Robinsons Magnolia, walang parking. May pupuntahan ka, malapit lang, yung supposedly, tinignan mo sa map, 7 kilometers, 6 kilometers. Aba, isang oras kang wala. So, lalo na noong Pasko, di ba? Yes, oo. So, super crazy yung traffic. So, you were looking for a scooter for the city. Kasi hindi ka na nag-highway ngayon. So, pwede under 400cc. Yeah. Pang ikot-ikot lang around the city. Mobility talaga. Okay. Actually, I never knew na walang Naibenta ko siya noong 2022. Matagal na yung huling scooter ko. Okay. So, recently ka naghanap ng scooter talaga? Yes. When you moved or prior to moving to? Mga 6 months in na ako dito. Tiniis ko talaga ng 6 months. Dinama ko muna yung traffic. Okay. Tapos yung late ako parati sa kung saan man ako pupunta. Sabi ko, that's it. Kukuha na ako ng scooter. Pero ayoko ng usual. Okay. Di ba? Hindi tayo usual. Okay. So, you were looking for a city ride. And what are the options? And then I'll ask all of you guys before you pick the Royal Alloy. Siyempre, feeling ko mayabang si King kasi. Pangalan niya King. Siya Royal. Ay, wala na. Tapos, and the favorite drink niya, Royalty Orange. Di ba? Akala ko, magbabayulat ka pa Kasi di ba? Royal. Okay, so what were the contenders? What were you guys looking at? What were the other bikes? Nung una, tinitingnan ko sana yung kasi meron kang 40-year-old bike. I love my Helix. And I also have a Honda Cub. Never gonna sell those bikes. But since I saw your bike, wala na akong makitang kasing kondisyon nun, kasing reliable nun. Puro durog. Yung mga nakikita ko sa market. Durog na yung bike ko Hindi, durog na yung bike ko. Parang Mad Max. Pero okay, tumatakbo. Dependable. Gusto ko sana nun, para dalawa kami, di ba? Tunay na rider, pareho nakaganon. Pero wala akong makita. So, next, Honda Cub. Super Cub. Super Cub. Mahal. Ang problema ko sa Super Cub, di ba nagre-review ako ng mga bikes? Nagkakaroon ako ng bad habit. Di ba? On your normal big bike, 1, 2, 3, 4. Yeah. Yun, 1, 2, 3, 4. Yep, Nadadala ko yun sa malaking bike. Ayoko ng X agad.
Pag you're so used to na yung one down ako pa, parang mag-adjust ka talaga pag iba yung gearing. Oo. Gawin mo sa malaking bike yun, masasabugan ka ng makina kasi over-rev yun. Di ba? Disgrasya pa. Honda Cub. That's super cub. Bukod sa mahal, nagkakaroon ako ng van habit. How about for you guys? Nung namimili kayo ng mga motorsiklo nyo, bilang, by the way, itong mga to, si Jeremy kasi Ivan, matatagal na silang Royal Alloy owners. I found the new friends with them kasi naging part ako ng GC, ng Royal Alloy owners. Guys, nung namimili kayo, ano yung ibang considerations nyo? Ivan, kamu na. Ako kasi nung namimili ako, actually may mga scooters din ako na ibang brand. Oh, okay. Meron din ako. So, mahilig ako sa luma talaga eh. Classic na Classic Asura. bike. So, gusto kong mag-try ng iba, kagaya ng Royal Alley, para kasi siyang lambreta. Yung. Oo. So, parang lambreta siya. So, ang hirap na rin humanap ng mga lumang motor na maayos, di ba? Yung kagaya ng lambreta. So, ang hirap na siya humanap. So, nakita ko ng Royal Alloy. So, parang same siya. Na mahal din siya. So, nagustuhan ko talaga. Yung ride, okay din naman. Ano yung mga, sorry, I'm curious. Ano may mga ibang bikes na sa collection mo? Ibang scooter? May ano ka rin ba? May... Mga two-stroke. Mga Mahilig ako sa two-stroke. two-stroke. Oh. Mga Dio ba yan? Dio? Dio? Hindi, yun lang Dio? wala ako yung Dio. Mga Joker. Jog, Ah, tapos mga, ano ba to? Yung mga Honda G. Okay. So, nung Mahilig ako namimili sa ka ng scooter, it's more of the looks. Gusto mo yung classic look. Yeah, More oo. than performance na gusto mo mabilis na scooter, no, Oo. na hindi na past that. Gusto mo lang talaga. Gusto ko lang Classic talaga look, luma. Tsaka yung mahilig ako sa yung nahihirapan ako. Gusto mo yung challenge ka. Alam mo, tamang nandito ako sa Pilipinas. Nakakaya natin sa gobyerno, mahirap. Wala mabilis. Oh. Ang ganang motor ba? Yung parang... Minsan Basta na-challenge ka. Yun, ganon. exactly. Mag-umaga, mag-uula. Sino yung start? Yung parang... Hindi, ang huhulaan niya kung magsa-start ba ito. Yeah. Yun, tama. Tapos kumaabot ka ba dito sa lugar na to? Surprise. Or titiri ka niya sa gitna. Oh my God. Okay, ikaw naman, Sir Jeremy. Bakit Royal Alloy? Okay, kasi scooter rider lang talaga ako. Tapos sabi ko, I'm never going to get a manual. I'm never gonna go on the expressway, which I ate those words too. So, I started nag-simjet ako na two-stroke. Okay. Tapos nakamod siya mabilis. Sabi ko, yes, kaso wala ko alam nun. Alam ko lang, twist this, go fast. Tapos press this, go slow. Tapos minsan hindi siya nag-go slow. So, tapos nagpalit ako, nag-scooter ulit ako, nag-Fino ako. Uy. Classic. Sabi ko, maganda to. Mhm. Something different, magaan. Tapos may underseat storage. So, pero, I mean, I had a Pino. Ganda, di ba? I had a Pino. I loved it. I I actually won it in a raffle. wow. Swerte. Medyo luto. No. Yan. At sa event ako, Mm. Premier Condoms. Okay. Okay. And then to get We're not gonna judge you. Okay. No, okay. to get a raffle entry to win the Pino, Mhm. you had to buy 500 pesos worth of The condo. right? Products. A whole they have a lot of products. Oo nga. Nung nakita ko, konti lang yung bumili ng ticket. Dala-dala ko yung pang-rent ko. Okay. So I had about 20 grand with me. Oh my goodness. And then sabi ko, if I buy 20 grand worth of, for 20 grand worth of entries, I'm pretty sure parang 70% Yeah. of Okay. winning. Mala-mala ito. Wait, the raffle draw will be done That that night. evening. Oo. Okay. That's why. So Okay. binili ko lahat ng tickets. And No, then, bondong. when they were about to draw it, biglang nanghina ako kasi sabi ko, pucha, papagalitan ako ng wife ko nito. Kung hindi ako nanalo. Tawad. Tama naman. Well, I won. Ginamit mo pa yung pang-rent nyo, no? And so, nauwi ko yung motor. So I'm super psyched. Yay! Winner ako. What I didn't realize is in the address, I put my parents' house. Oh, shucks. So They the didn't next know? day, they Oh my delivered
25,000 pesos worth of condoms, lube, calendars, vibrating things. Yeah, the vibrate. And they left it in my parents' garage. Can you share ano yung naging reaction ng parents mo? Okay. Like, oh, I'm responsible yung anak ko. Super At responsible, no? Pero going back to the Filipino, so I had that for a long time. But, pag throttle mo, bibilang ka ng 1, 2, okay. Diba? Yeah. Binabacklight ko pa yung girlfriend ko noon eh. It's a little underpowered. And you're tall. How tall are you? 5'11". Pare, ang liit ng Fino sa'yo. Yeah, naging crush na. Nakaganon ka, di ba? Uy, pero speaking of riding position, Steph, I'm 6 foot tall, 5'11", ikaw, ano ngayon? 5'6". Ang ganun siya, hindi alanganin sa akin. Kasi it's a British The brand. Royal Alloy. Yeah, yung Royal Alloy. Ang laki ng mga Briton. Ang laki ng mga Italiano dun sa Lambretta. Pero parang engineered siya to any Size. Going back to Jeremy, okay, so Fino. Sorry, ang layo na ano eh. Okay lang. Napunta tayo sa condo. ano pang ibang Okay. Everyone, be responsible. Be safe. Tama. Pero ako naman yung Don't 25,000. buy it. 100 meron na nun. 100 meron na. Okay, so the Fino and... Then, after nung Fino, sabi ko, parang I wanted to go fast. So, binor up ko siya. Nako. Tapos, fast it was. Parang sa gauge, it was really mga 140, 150. For a scooter? For that small Ang scooter. liit ng tulong nun, ha? 1.5 yung makina. 1.15 no? Yun, sumabog siya. Sumabog siya actually. Sumabog siya twice. Yung Not una, pauwi ako ng Manila, galing ako Bulacan. Something happened to the engine mga sa bandang Marilao pa lang. Sabi ko, oh no, what happened? Tinarev ko siya, sabi ko, uy, ayaw na umandar. Past 30, sabi ko, okay, let's run 30. Marilao pa lang, pauwi ako Manila. Tapos yun, naging 20, tapos wala nang 20. Tapos yun, nauna pa ako ng bike, pero maandar. Wala kang compression. Wala na. Pag-uwi ko, sabi ko, pinatignan ko sa mekaniko. Sabi ko, ano nangyari? Boss, sabog. Sabi ko, sige, palitan mo. Pero nagagawa pa yun. Napapalitan lang. Ang dami piyesa. The wonderful world of Mios. At saka yung Fino, may mga shop sa Caloocan. Pwede ka pumasok, paglabas mo, Hello Kitty na yung yung Fino mo. Alam mo, Steph, yung Fino kasi, the bones and the engine nun, Mio. Marami, madali palitan. Dali, Pero yun fast talaga pa yung rin. danger. I mean, hindi naman. Pero pag ano ka talaga ng makina, nagpapalakas ka, no? Yes. It's very common na It's sa just sabog for na. the shock factor. Alam mo yun? Kasi nauso na yung mga Aerox, Mga NMAX. nagkakarga. Sabi ko, Ikaw na nila, Steph, part of the game yun. tama. Okay. You pay, you play, you pay. Yeah. Yun. Tapos after nun, the following day, buo na siya. Punta ko Ortigas, packet ng flyover. Sumabog ulit. The next day, yes. I was doing an errand going to Mandaluyong. Tapos pa doon sa flyover, packet talaga siya. Sabi ko, okay, ito siya. Sabi ko, oh no, it's may taxi, may jeep na mabilis. Sabi ko, teka lang. So, hop off the Fino, tapos tinutulak ko packet. Sabi ko sa iba, pababa na to, sakay na ako. Pababa ko ganun. Isip ko, 10 seconds pababa. Sabi, ayoko na. Kaya ba nag-Royal Alloy ka na? Di pa. Meron Di pa, pa. may kasunod pa yon. Bumili pa ako ng Click Oh. Okay. na 125 yung version. Okay naman yung project. Sabi ko, Click. kasi paglabas niya, Scooter din. hindi kasing dami yung mods. Wala kang talagang pwede ikabit sa Click nun. So sabi ko, ito perfect choice. Hindi mo pwedeng kabitan ng kung ano-ano. Hindi Wala. ka mapapagastos. Hindi ka mapapagastos. Matipid to. Ayun. So, after nun, inikot ko ng... Yun yung gamit ko na. Central Luzon ako. So, pupunta akong Balero. Nagbabalik ako. Ganun. Wow. Dinggalan. Tapos, getting lost in the middle of the field sa Central Luzon. Yung... Pag tinignan mo yung map, uy, walang daan. Tara, pasukin natin to. Pero kita ko yung daan eh. Pero sa map, walang daan. Hindi, okay lang yan. Diretso. Nako, style nung amor yun, ha? Meron dyan. Grabe yun. Nadamay ka rin. Oo, nabudol na din ako. Did nobody warn you? No. Doon talaga yun. I didn't expect he was that
bad. Mukhang mabait eh. Hindi, very mischievous nga yung itsura ni Nong eh. Parang kita mo pala may gagawin na itong masama. Pero okay naman. Pero you know, that's what they say about Evo. Evo doesn't look like me. Evo looks cute and adorable and quiet, di ba? That's the one I'm gonna get Hindi you. ba Steph yung ride na nagbinyag sa Multistrada? Oh my gosh. Oo, yun talaga ako nung first. Kakakuha Hey, lang ng For people who don't know, Nong Amor is an incredible drone videographer, incredible, and you guys should follow him on IG and social media. He's an awesome rider. Just don't ride with him. Yung mga videos niya. Yung mga videos, yung mga He's awesome. We should have him on the show actually. Hindi ko ba siya nami-meet, bro? Di ba? Yeah. Okay, kailangan. Dapat mabit mo yun. Okay. Okay. Baka may questions kayo sa practicality ng glorious bikes na. Okay, so now we know. Okay, now why? We know your history and what you were looking for, what you like, what you. What you ended up with. The adventure towards the Royal. So you had something that you blew up and something that was stock Yes. that took you everywhere. Okay, so now why Royal Alloy? It's not a common brand, diba? I mean, I only kind of heard about it and I saw it, but I don't know much about it. So why did you guys? That actually answers yung question natin kanina, why unusual bunch? Kasi yung motor nila, guys, is a Royal Alloy na bihira. Parang diba? kanina nung briefer natin, Steph, parang first time mo alam siya. Oo, actually, and then syempre, ni-research ko na siya ng konti. And then, first, what's that? Impression about the bike, mukha siyang Vespa. But well, let's ask them first. Why? Why Ikaw muna, Jeremy. Go. Well, you want something different? Everybody was riding Vespas then when I got the Royal Alloy. Kailan yan? Almost 4 years ago. Anong pandemic, when it was easing out. Tapos, Isa ka sa mga first batches ng... yes, the first brave batches who... Kasi when I got it, sabi ng mga friends ko, they got Vespas, all of them. Sabi nila, pare, saan mo papaservice yan? Sabi ko, pare, sa Cavite ko binili. Doon ko dadalhin. Sabi niya, parang layo, taga-USP ka. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, basta gusto ko to. At least nag-ride ako. Magpapa-maintenance ka, di ba? Yes, mag-ride ako. Apuntang Cavite. Di ba? Tapos, yun nga, naisip ko, walang service na gagawa malapit. Walang idea ko anong parts. No idea what the scooter was based on. Pero nung nakita ko kasi siya, we were having coffee on a Sunday. Kami ng mga kumpare ko. So they have their Vespas. So I was still using my click. Pagbaba namin dun sa may UCC, dito sa White Plains. Lo and behold, yung tatlong Royal Alloy na niro-road test nila, the Tigara Grande 300, the GP 300 in red, tapos the GP 180 in British green. Uy, ganda nun. Oo. Sin pagbaba namin gano'n, mag-iossi kami, biglang dumating yung tatlo. Tapos sabi nung kumpare ko, pare, science na yan, na yan na talaga. Kasi nandyan eh. Sabi ko, jahay ako eh. Sabi, teka lang. Hindi, kinausap niya yung tatlo. Sabi niya, sir, kasi yung friend ko, tagal niya nang gustong makita yan. Gusto niya talaga yan. Baka pwedeng pa-test drive. So, pina-test drive nila yung tatlo. So, nung inikot ko... And you never brought it back. Hinahunting ka. Hindi naman. So, sabi ko, let's try the 300s. Wow, sabi ko, sarap. Tapos, balik ako. Yung isang 300 ulit, the Tigara, which is lower yung seat, mas classic yung itsura. Mukhang plancha kasi yung ano eh. Yung isa. Di trinay ko rin, parehas lang ng GP. Tapos yung GP 180, yung the only air-cooled they were selling at that time. It was also the most affordable one. Cheaper than a Vespa then kasi it was 175. I think back then yung Primavera, 195. So sabi ko, eto na talaga. Sabi ko, eto na lang kukunin ko yung 180. Right. So, you got it from Cavite pa? Yes, kasi unfortunately, they were the first ones na dealer to sell it. Sipag, galing. Sa Archway ba to? Yes, kay Motovita. Yeah. The one on the small street na may puno. Tropa natin yan. Ikaw naman, bakit? Bakit? Yun nga, dahil may ligaw ko talaga sa mga sa classic na itsura. Tapos, yun nga, yung para siyang lambreta. Tapos basta yung mga kaibang itsura lang. Pero, okay, so, why that
and I guess this is for everyone. Why is that the Royal Alloy, not a Vespa, not a Fino? Well, no, wala ng Fino. NMAX. Yeah, yung mga retro style na brand new. Di ba? The Lambretta, yung mga gano'n. Sa akin kasi, parang gusto ko lang itry siya. So, dahil bago pa lang siya, so parang gusto ko siyang subukan. Alam, may ako sa mga nag-challenge eh. Kung tumirik, di lang ako gagawin. How is it so far? I mean, did you have any troubles using it? Nasiraan ka ba as expected? Actually, sa akin, nabili ko siya second hand. Okay. From the province pa siya. Quezon, yeah. Kilala niya yung ano. I actually know the guy. Okay. So, nung nabili ko siya, sabi ko, sige, try ko lang. So, actually, pagkakuha ko, siguro isang beses ko pa lang yun, naglalak na siya. Nagkaroon na ng... Siyempre, May disclaimer tayo. Patay tayo nito. Hindi ko na alam to. So, sabi ko, nag-search ako. Tapos, na-meet ko siya. Sabi ko, baka alam mo yung ganyan. Sa kanya, actually siya yung tumulong sa akin. Nagtanong sa kanya ng mga parts. Kung saan nakakabili mga part number. Boss, sumabog ba? Isang beses lang? Okay pa yan. May pangalawa ka pa. Pwede pa yan. Ako siya, naganap yung bearing, yung parang headset bearing. Naganap ako. Punta ako ng bearing center, Caloocan, kung saan. So, wala akong makuha. May nakuha ko yung isang upper lang. Sabi ko, paano ko siya babaklasin? Ayoko siya dalhin sa mga... Kasi yung shop ng mga alloy, di ba, konti pa lang eh. Ilan ba? We have 3. Parang 3 pa lang. Ngayon, so that's in Cavite. Paranaque. Paranaque. No, wala na yun sa Cavite eh. So, the ones na meron yun is the one in Las Piñas, M5, for the South guys. The one in Welcome Rotonda, where I live, mga 5 minutes away. Doon yan nirelease sa kanya. The other one is for the North guys, sa Scuteria, sa Pampanga. Okay, we should have had this show before you bought yours. Nakikita yung mukha niyo, parang, Okay naman ako, Sir Jeremy. Yes. So you researched, you've already known the headache. Yeah, bro, na-review ko na to before, yung 300 saka yung 180, but I got the 150. Kasi yun yung pinakamaliit na offering nila ngayon. Now, if I were to answer the question, why not the usual things that you see there? Yeah. Okay. Ang importante naman sa akin, mobility. I have my mobile office, backpack, puno ng camera gears, microphone, whatever, basta laki. Yeah. Wala namang motor na kayang mag-accommodate nun eh. Kahit yung mga side panniers ng GS hindi kaya. So anyway, I'll be carrying it. Backpacker naman. You haven't seen, you've seen the storage space available sa Honda Helix, di ba? Hindi pa rin siya, bro, kasi ganyan katabayan pag nakahiga. Sa airport, sa mga aeroplano nga eh, alanganin na ako dun sa overhead storage pag yun yung dala ko. Okay. Barely. So, alam ko nang kakargahin ko pa rin siya. Eh, yung mga scooter namin, mga walang under-seat storage yun. Oh my God! Who needs that? Diba? Everybody needs under-seat storage. Ngayon, that's why I ride a scooter. Ayun, eto iba. May 10 meter. That's the reason why people go scooter. Hindi. Yung sa akin naman, Akala ko kasi bibili ko rin yung nun, stock. Yun nga. Iti-trade ko na lang siya sa fuel capacity. May Oh. 10.5 Yeah, liters. 7.5. Malaki. Yeah. Ang alam na rin ng bihira ako magpagas. 300 plus on one full tank. O yun. Ang layo. Kilometers? Yes. Araw-araw. The new SC ng CF Moto, SC150. Yeah. Yung... Ang layo ng range nun, ha? Yes, iba, but it does not meet. I mean, good bike. Kakasan tayo. But yung classic factor, yung kakaiba factor, maybe yes, kakaiba kasi walang ganong ST. wala Pero pa. yung classic na gusto ko, hindi na namimili gaano ng damit, kahit medyo casual na lang, polo ka lang, like I always do, okay na. Pasado siya dun sa Royal Alloy. Tama. Okay. And, Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview
celebrities, actors, Directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Yung community kasi nito, nung naka-attend ako dun sa Scuderia grand opening, nakita ko, it's very tight. Hindi siya, parang pare-pareho sila ng trip na parang DGR to may event. Nakakatuwa. Yeah. Oh. Okay, you found your tribe. Yeah. That's basically it. No? You found that. And honestly, lahat ng motor, which is why we don't really do bike reviews on Tunay na Ride. Because feeling ko 90 or 80% of why you pick a bike isn't because top speed, torque, HP. Oh. It's really about falling in love with the bike. Yeah, the Yeah. feeling Diba? you get when Meron you see it. tayong kanya-kanyang perception on why we like Oo. this bike. Tama. Kahit sabihin pa ng ibang tao na hindi, ganito, ganyan, hindi, ganyan. Gusto ko eh. Tama, Diba? tama. Walang basta rin ng trip. No, you really fall in love with the bike. All of these new bikes now, all the same. They've got ABS, they've got EFI, they've Traction got control, I mean, yeah. all the same. Yeah. You pick the one that you kind of fall in love with. And part of the thing that makes you fall in love is the community. Oh. I've reviewed countless Vespas. Tuwing may nilalabas ang Vespa, minsan kulay yung naiiba, pero still tayo mga journalists, dire-review pa rin natin, di ba? Nakikita natin yung community, okay din naman eh. Sa Vespa, wala akong masabi dyan. Very big community. No, pero that's the Vespa community. I mean, sila mismo may masasabi about each other. Yung Parang narinig ko lang very sa big Moto na Chismis. Hindi nyo sa akin nabigyan. Para sa akin, okay na lang. Mga tropa natin, they're from different Vespa clubs. Oo. Pero ayun nga, smaller circle dito, pero nagustuhan ko yung arrive ng mga nagsidatingan dun sa Scuderia. Nakala mo, may grounding ko siya, nakala mo DGR ulit. Lahat naka-BS, lahat naka-necktie, di ba? Parang ganun. I get it. That's because si King, for example, I mean, talking about our partners here at WWR, diba? They have all these beautiful maporma jackets and gear. Yeah. Parati ako. Ako, I will go for yung pinaka-breathable, yung mesh, yung Si King, diretso sa forma. Oh, Kahit mainit, kahit ano. Kahit mainit. Guys, para lang aware kayo, no, Jeremy, Ivan, pagka kami nag-show kami dito, usually naka-polo o kaya na jacket. Ngayon lang ako nag-ganito kasi nakapag. Royal Alloy. Kahit bihira ako makita ng ganito dito. Pero yun, I don't mind lacking the storage. Mas gusto ko yung may forma talaga. Tama ka din. Tama. Okay. Lahat ng rider. Lahat tayo ngayon. Given yun. Basta naka two wheels ka, and hindi ka naka-Mio, di ba? Hindi ka naka pang-araw NMAX. Mayabang ka. Kahit yung 40-year-old bike, yabang ko doon, di ba? Kahit 20 kilo, ang ganda ng motor ko. Lahat tayo ganon. And kanya-kanya yabang yan. Di ba? Kaya nga yung ibang rider, di ba? Naka-sport bike kahit city-city ride na. Yep. 1,000cc. Ang tuloy nun. Pero, Kaya dyan lang siya pupunta. Kahit sobrang traffic. Sige, basta madala mo yung bike mo. I used to commute every single day before I won the Pino on a GS 1200. di ba? Oh And my then, gosh. bumigay yung clutch. It cost me 70 grand. Oh, Magkano yung pin? Well, 20 grand. 20,000. Then it hit me. I could have just gotten a scooter for the Oh, price of that's the true. clutch. Di ba? Yung presyo ng clutch mo, nakabili ka na sana ng nun. Binili pa na Rhea. Parang Yeah, ganyan. Tama. Yeah. But anyway, so what is Royal Alloy? Like, I mean, I'm sure you guys researched it. I mean, baka may tanong ka, Steph. Same. I want to know more about Royal Alloy. Kasi, actually, ngayon ko lang siya narinig eh. So, I yun, guess- can you tell us more Okay, about step siguro, pasisimulan ko tong kwento na to kay Jeremy, no? Bilang siya yung parang pinaka
matagal sa community. Yeah. Saan ba nagsimula itong brand natin, Jeremy? Actually, British brand siya. It used to be, I think, Scumadi. Yes, So, tama. Sumali. There was Scumadi before. SKOMADI. SCOMADI. Italian yan. Yeah. So when you look at the Scumadi online, kamukha siya ng RA niya. So what happened was, parang they had a fight. Parang nag-LQ sila. Legal battle yun. Legal battle. So Sino Red- nauna? nauna si Scumadi talaga. Okay. Pero the guys funding Scumadi, which is the guys who own RA, sabi nila, di tayo nagkakasundo, parang gagawin natin. So sabi ni Scumadi, kami, idea namin to, so we will sue. Sabi ng RA, sige, go ahead. What happened? RA won. So RA became Royal Alloy Global Okay. with the designs na same na kay Scumadi. Tapos they developed different lines. May 125 sila na air-cooled, may 300. Tapos yung Tigara, which is yung mas sexing version. Mukhang plancha yun. Tsaka laki ng tuka nun. Yung literal duckbill. Yun. So they had those. Tapos they started distributing since sila nga yung mas may funds. So they're based in China. Tapos they have a plant in Thailand. So sila nag-mass produce. Okay. Tapos sila nag-introduce to different markets. So you have this now in Malaysia, in Hong Kong, in Thailand. Which is dun daw malakas the order. So, hindi lang sa Western. Hindi lang sa... UK pala. Especially the UK. Okay. The British guys love the RA. Although marami ring hater dun sa RA. Okay. It's the old Lambretta guys. Yeah. Tsaka yung For sure. mga purist, mga yung purist. mga two-stroke na Vespa guys, yan. They hate the RA for... I don't know, because sabi nila, it's more reliable. It's a copy of Lambretta. Sabi lang ng mga British, who cares? You love it. Look at it. It's more reliable. It has ABS. It's fuel injected. Okay. Ang laki ng tank capacity. And it looks good. Yun. First and foremost. And pareho naman sila walang undersea storage. Yes, tama. So, from there, it was brought to The Southeast Philippines, Asia. Southeast Asia. So we had this I think it's going to be RA's 5th year this year. Kahit bago In na. Pandemic Southeast baby. Asia. Pandemic baby, exactly. 5th year pa lang. Okay. And I think there's not Dito about sa Pilipinas. Pilipinas. Yes. Okay. And the reason why you don't see a lot of it around is because I don't think there's even 1,000 units running on the road. Diba? Ganyan kami So, konti. Diba? Air tops, Minsan kasi air you tops feel tayo. pride. Knowing na konti lang kayo. Diba may ganun? May Yes. sense of, parang pag yung damit na binili mo, gandang-ganda ka. Pero pag ang dami mo nakikitang ganong damit, parang, ay, ayoko na pala nito. Parang I may- guess it's the same with the May exclusivity, diba? Oo. And then if you go someplace and you see another guy na RA, you're like, uy! Oh, yun. Diba? Iba yung feeling. It's not, ano ba yan, pareho kami. But more on, oh, Ito, sina Ivan madalas tumambay ito sa Santa Mesa. Ano nga yung tinatambayan nyo? Yung coffee shop. Oo. Yung Kalinga Bike Shop and Group. Yun. Oh. Dun sa lugar na yun, parang dun lang ako nakakita ng mga royal. 3 at a time, 5 at a time na Royal Alloy. Apart from that place, wala kang makikita magkakasamang Royal Alloy. Pero di ba Santa Mesa is like an old city? Yung vibes niya doon Yeah, talaga. parang is- old Manila. Oo, Yeah. ano? We gotta do I was talking to actually Raymond, Philippine Motorcycle Tourism, Raymond Gabriel. Yeah. Together we ride, and we did a Christmas, New Year Binondo ride Mhm. with Jaxi and Nakita ko. and ang dami nang mumulit sa akin. Uy, when are you guys gonna do another one? Mm. And we actually want to do it once a month and tour different areas and have locals like Jancy sa Binondo and King and JT. Santa Mesa. So in the That would be Binondo tour, you stop, parang may mga stops Oh, kayo. Yeah, we had a guide. Mga historical sites, we were guided by a It's really an actual tour. Yeah. And then we eat dim sum in Presidents. Baka Santa Mesa would be another interesting And then what we want to do is kind of like Iba, magpa-tour tayo sa mga motels. Oh, the local guide. Siya bahala. Diba? pero you ride the scooter from one, the motor from one location to another. Yeah. Yeah. Nagkumping kayo doon. Ping. Oo. Kasi yung tour guide namin, bro, talagang historian siya. Sa news, pag may kailangan ako sa history, siya yung laging resource person ko. Plus, si Jancy, yung isang kaibigan namin dito sa channel,
is a photographer who owns a store in Binondo way back 1960s pa. Kaya yung tour namin doon, ang smooth, alam na namin kung saan namin sila Nakakingkit yun. Yung, We'll crash baka there'll be a Royal Alloy ride in Santa Mesa. We'll crash that. Yeah, sure. Invite Pwede, us. pwede. let's try. Bagay segue ko. Let's do segue. Pwede, pull out From na lang. Laguna pala. Pwede, pull out na lang tayo ng segue. Ay, maghihiram na lang. Oo, ang hirap na ni Gino. Maganda yun. Let's hope that Yeah. sometime soon. Pero, Sige. I guess, dito sa part na to, Iba. So, abangan every month we're gonna have like a eat and ride night. It's gonna be like Loop PH, but Loop Metro Manila. Loop Marikina. In a smaller scale. Actually, kasi marami naman talagang cities worth exploring dito. If it wasn't for the traffic. Even in your neck of the woods, ikaw yung mag-tour sa amin. Santa Rosa. Sa Laguna. Oo. Pwede naman. Pero lahat ng mga gym, kailangan mo mag-rep ka. Kaya mag-workout yun. May mga challenge pala to. Yun. Future, I guess, pag-usapan natin. Pare-pareho tayong hindi connected sa Royal Alloy Principal. Yeah. Now, gusto ko malaman, I wanna pick your mind, guys, no? Ano yung mga alam niyo na future ng laruan natin? Ano yung mga parating na alam niyo? There's new models coming. So, Vespa came out with the 310, di ba? Diba sila yung GTS 310. So, it's 25 HP. So, RA came out also with the G350, which is the same engine as the Vespa. 310 din siya, pero it's natawag na 350. Pero it's 28 HP, I think. And the only difference is yung ECU lang. They use different ECUs. It's here na or it's gonna come? Hopefully, RA Philippines. Baka naman. Jeremy, would you know, anong ECU yung gamit ng mga scooter natin? It's a Delphi ECU. Kaya patala na Yes. Akala ko tatanungin mo kasi may kilala akong nagre-remap nun. Parang, kasi we're looking for setup na. We're looking for one just to make it more fuel efficient. Di ba kung tama yung AFR, di ba mas malamig yung exhaust. Mukhang may papasabog din. How about you, Ivan? What do you know about the future? Ano mga nabasa mo sa internet? I'm sure nagre-research ka dyan. Siguro yung mga kulay. Yung mga bagong kulay. Oh, the new ones. Anong opinion nyo? Nakakita ko na. Kasi yung sa gilid ng upuan natin, yung side panel, may see-through iba. Oh, it's here. Nakikita yung makina sa Pwede kang tama, nakita ko din yun. Steph, kung anong kulay ng chassis mo, modify it. Yes. Suspension mo, magkakameron mo sila. So parang siyang scooter na kita mo yung loob. Everything happening inside. Kasi sa ngayon, puro siya bakal di ba? Pero yung see-through na yun, yung part lang na yung magiging plastic. Yes. 20 units. It's here. I have a question pala. Si Royal Alloy, medyo konti lang siya, di ba? How about the accessories? Meron ba kayong Ay, naku, Steph. Marami. Or is it because classic bikes in general, marami ka naman talagang makukuha? Let me answer that, Steph. Sige. Diyan ka magugulat. Nung pumasok ako dito sa mundo na to, akala ko mahirap ang parts. Si Rambert. Si Rambert. Nagtatanong lang ako, baka may alam kayong tawag dito, bracket para sa top box. Kung ano lang sinin, ito sir, kailangan mo to, tambucho, ito kailangan mo to. Yung listahan, biglang dumami, parang Doon sa Royal Alloy mo? lahat parang So, front rack, hindi ka rear din pala rack. mahihirapan mag-customize. Kahit pang pabilis, meron. Madali lang. Madali lang siya. Actually, sa Shopee nga, sa Lazada, makakabili ko. Ito, nag-shopping. Shopee daw. Dami kasing makukuha sa Shopee tsaka sa Lazada. Dami ko bibili doon. Actually, yung mga parts ng Honda Tab and Helix. Yeah, dami din siya. Speaking about support, so the reason why people go, I'm pretty sure you guys either have Samsungs or iPhones, right? Android or... The reason why you go with a Samsung Galaxy or an iPhone is really because of service and support. Yeah. At scale, things get cheaper. That's why people get an NMAX. That's why people get, to a certain degree, the usual. The Japanese bikes. It's just a lot cheaper. Parts are readily available and standardized in service. Ngayon, with these boutique brands, there's some compromise. Diba? Lalo na luxury brands. If you look at Ferraris, parang 20% of the time, nasa shop yun. Yeah.
Maintenance. Too much maintenance service. I mean, is it like such an exotic European bike, or is it like easy to maintain and ano? Surprisingly, iba. Hindi, bago ka lang eh. You just got it, brand new pa. Pero huwag ka na umiri, di ba? Ako bago pa yung sa'yo. Hindi, kahit yung dun sa scooteria, dali lang. Nakakwentuhan ko yung iba. Tatanong ko bago rin ako bumili. Kasi iba yung na-review natin na press unit. Iba yung bibilin mo na. Iba yung experience. That's true. Wala akong narinig sa kanilang complaint so far. Hindi ko lang ngayon. Siyempre galing sa nila. Di ba? Sa akin kasi ako, experience ko nga, yun nga, yung nagpalit ako ng headset bearing. So yun lang naman naging problema ko. Nung ano yun, ayoko siya dalhin sa mga ordinary shop. Kasi malapit sa amin, may mga motor shop doon. Yes, tabako. So ikaw, syempre parang... Syempre baby mo yun eh. Oh, Ako, I treat my bike as my baby. Hindi ko lang baklasin. Although, sanay naman ako sa mga ibang motor. So, nag-YouTube ko lang. Ano ba tanggalin? Ako naghubad nung harap. Okay. Tapos yung bearing, ako na rin nagkabit. Nakabit mo naman. Nakabit ko naman maayos. Binalik ko rin siya na maayos. So, YouTube lang. Ako. Kaya, so, madali lang siya. Madali lang. In short, madali lang siya. Yung mga part number lang, kay Jeremy ko, siya marami alam sa mga numbers. So, siya yung nakatulong sa akin. It's more DIY for you. You can research and find the part. Jeremy, you're more, how do I push it until it explodes? Yeah, well, ang motto kasi until it's running. Ride it until it's running. So, yun, back 4 years ago when I got it, sabi ko, pag may nangyari dito, patay. So far, sabi ko, di ba, gusto ko talaga. So, fast forward this year and last year. So, marami na kasing nawala sa warranty kasi it's a 2-year warranty bike. Yeah. So, wala na sa warranty. So, we were all free to tinker with it. So, what I did, kinalas ko yung motor. Okay. Tapos kinuha ko yung mga parts. Pumunta ako ng mga shop. Ikaw, boss, ano ka pareha? Tapos sabi nila, boss, ano to? Pang-click to. Sige, yung flyball, boss. Pang-click din, boss. Itong panlikod, pang-NMAX. Sige. Nakahinga ako ng maluwag. So, during yung process na yun, maraming trial and error. So, I researched the parts, I tested it, akit na marilaki, adjust ng ganito. So, ako na nagkakalas, ako na rin nagbubuo, ako na nagto-troubleshoot. Okay. Scooter in general or basically they're all the same naman yung concept. Kumbaga, it's a CVT, so may belt, may pulley, may ganito. So it's all the same. Hindi naman pang karera yan, di ba? Hindi naman siya race bike eh. Curious ako, kayo matatagal nyo ng hawak yung mga bike nyo. Anong top speed mo? Tsaka anong unit nyo? Ba't yan yung tanong mo? Gusto ko malaman. Sa akin kasi, yung tanong mo sa akin kasi, nako, kung itatanong mo kay Steph 300, gagawin. Yung pa niya yan. Sa akin kasi, you're tempting her eh. Nakuha ko nakapanggilid na. Okay. So, medyo kasi yung Royal Alloy, mabigat talaga siya. Advantage yun. Sa akin, mabilis siyang umabot ng 100. 150 lang siya, pero mabilis siyang umabot. Tapos stable siya. Stable siya. Tama eh. Oo. Yeah. Stable. Advantage yung weight. Talaga siya. You, Jeremy, anong piga mo dyan? Nung stock, 99. Ngayon. Nung stock siya, kahit lalabas ako ng Quezon Ave gabi kasi malapit lang ako. Welcome lang eh. Sabi ko, 12 midnight run. Malinis. Let's go! So may 98, 99. Ang tagal na 99 pa rin. Ayaw niya talaga mag-100. Ilang cc yan? Yung sa'yo? Kasi yung akin first one, it's 180. So sabi ko, bit ganun. Ayun, tapos finally tinkered with it. Best I did was I take mga 120. Tapos bigla na lang nag-panic yung gauge, naging 7 kilometers per hour. If you want a fast scooter, just get an Aerox. Diba? So mas may budget ka, bili na ito, Jeff. You look at your bike, ang ganda eh. Diba? Hindi naman kailangan ni top speed yan. It's not for speed Tsaka talaga. naitanong ko yan, Steph, kasi pagka may review akong bike at pinrovoke ako ng iba, lalo pag yung mga Ducati, ganyan, basta natutuloy yung mga speed triple. Papanatan ko yan. Kung minsan, o-overtake akong nakalipa. Sorry pero... Nagtanong pala si King para magyabang. Hindi. Yun ang pala yun. Ikaw muna ay 99 lang. Actually, gusto niya lang sabihin. Sige sabihin. Here's the caveat. Dito sa Royal Alloy ko, walang pakialam sa inyo. Pag nag-green, maon na kayong lahat. Tsaka ako, ito lang ako.
Nawala yung angas. Parang, kaya ko kayo magbanatan dyan, magkasimplangan kayo, wala akong pake, basta akong gano'n ako, pogi to, huwag nyo lang ako sasagiin, okay na ako. Nagkaroon ako ng gano'n, biglang 180 degree, parang shit, ayoko na biglang, layo nyo ako guys, mauna na kayo, baka mag-guess nyo pa ako. Yeah, it's too pretty. It's too pretty, diba? Diba, nung isang araw, magkakasama tayo, nakita ano ginagawa ko nung nakita mo ko. Pupunas ako ng bahay. Humihinto kami. Pinupunasan niya yung motor. Parang mahal na mahal niya. Bigyan kita ng microtext na pamunas. Kaya, I think magkakasya na yun dun sa very, very small compartment mo. Yes. Pwede na yun. Dahil mahilig ka magpunas ng Baka naman, Steph. Madadala kita ng microtext. Alright, on that note, we've got a few minutes before we go live. Ask the question, King, and then take us out. Oo nga. Ito ang lagi namin tinatanong, guys, sa mga nagiging guest namin dito sa Tunay na Rider. Para sa inyo, Ivan, Jeremy, anong kahulugan ng pagiging isang tunay na rider? Sa akin, ang tunay na rider is, syempre, safety parate. Wala, parati ka naka-helmet. Kahit lumabas lang ako sa kanto, naka-helmet ako eh. Head on. Sharp. Yan. Syempre, kuha ka nung talagang helmet na yung may may ano talaga. Certification. ECE, DOT. Mga ganyan. So, 2206 is the way to go. Yeah. So, yun ang sa akin, yun ang rider. Tsaka yung hindi ka naipag sa ibang motor na, alam mo yun, yung parang naipag-away parate sa karsada. Dahil pag yung stoplight, sa harap kayo na, sabi siya gano'n. Ako wala akong sa mga ganyan. Pinabayaan ko lang sila. Alam mo, Jeff, Ivan, salamat sa Royal Alloy. Nawala yung... Ayan, tama. Kasi, very good. Papunayan mo talaga sila. Ikaw, makaraan na naman. Pogi naman eh. Okay lang, di ba? Pag natin kasi nang susunod na stoplight, makikita pa rin kayo rin eh. Tama. Yun yung nakakatawa. Pero alam nyo, pag na-try nyo yung Segway. Yeah, iba yun. Okay, and that's for another episode. Because it's not just King who got a new bike, new scooter. Steph also got, she went full electric. So I'm really curious about her thoughts on the Segway. Next time. So, Jeremy? Tunay na rider. Well, rain or shine, we ride. Yan. Tapos, yun, we help people out along the road. Yan. Pag may nakita kang someone in need. Tapos, yun, yung adventure, the spirit of adventure. The whole reason why we're riding a bike is because yung freedom, yung independence, diba? Exactly. Yung feeling na every time you cross another place, iba yung amoy ng hangin, iba yung temperature. The character. Yes, the character. And when you're riding your bike, tapos halimbawa, sabihin nila, scooters are only for the city. Kami kasi sa RA group, we don't follow that norm. We rode our scooters North Loop. Baler, di ba? Nagbabaler ako Balikan, Dingalan, we went to Bicol. I even took my scooter off-road just for the heck of it nung summer. My God, ang tibay ng likod. And it was fun, yun. I mean, it's kung tunay na rider ka, hindi ka nagda-down ng ibang mga kagaya mo rin rider. No matter kung mga service people and sila ganun, or people going on their jobs, or it's a lesser bike, whatever lesser bike means. Diba? Yun. Tunay na rider, you're just a nice person helping people out, minding your own business, and enjoying the ride. Yes. Yeah. All right. New year, new bike. Thank you guys for tuning in. Follow us on our socials. Tunay na Riders. Ano nga yung podcast natin sa Tunay na Rider yung podcast. Spotify. So Spotify, Facebook, YouTube, and wherever you can find King Senkot. OnlyFans. And thank you to Castrol. Remember, lifeblood of your motorcycle. Scooter is your oil. So world number 1 tayo with Castrol. And see you next week. Yeah. WWR, thank you. Bye, guys. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.